Paano nga ba mag-set up ng payout dito sa Facebook kung ikaw ay for monetization na? Wow, good luck po sa inyo guys. Doon po sa mga magse-set up no. Sa dami po kasing nagtatanong sa akin at nagpapatulong po, wala na po akong time para po tulungan po sila at i-open po yung kanilang mga account. So much better po, itong gagawin ko po na ito, ituturo ko na lang po sa inyo at babagalan ko na lang po yan. Kaya kung ako sa iyo guys, kung ikaw po ay may ready to set up na, well, panuorin mo ito guys hanggang huli at nang nun, maset up mo na yan at kumita ka na rin ng limpak-limpak na salapi dito kay Facebook. Ano pang hinihintay nyo guys? Ihanda nyo lang po itong mga sumusunod. Unang-una, syempre, yung legal name mo. Kailangan guys, yung pangalan po na ilalagay natin dito ay meron po tayong valid ID. Like for example, your ID, postal ID, yung inyong pong passport. So, kailangan po magtugma po yan at saka dun po sa bank account at the number na ating ilalagay po. At inyong pong birth date, ang inyong pong address, ang inyong pong email address at telephone number. Yan po ang mga ihanda nyo po para po sa ating pag-setup dito sa inyong payout. At the same time guys, syempre, pinaka-importante, para malagyan kayo ng sahod ni Facebook, well, kailangan nyo po mag-provide ng bank details. Yung inyong account po, yung inyo pong SWIFT code ng bangko po na yon. At make sure lang guys na dapat po yung ilalagay po nating bangko dito tanungin nyo po kung sila po ay nakakatanggap ng dollar remittance. Kasi nun, para nang nun guys, pumasok po yung perang i-deposit po ni Facebook sa inyo. At the same time guys doon po sa may mga ATM, no? ATM, huwag nyo pong ilalagay yung ATM number nyo po. Yung ATM po kasi natin guys, merong number yan sa card. Ibagkaiba po yan sa inyong account number. So, tanungin nyo po kung ano po yung account number nyo ng ATM nyo po. So, ganun po yun guys, no? Yung SWIFT code po na yan, pwede nyo pong tanungin sa inyong branch ng bangko nyo. Or otherwise guys, pwede nyo naman pong i-google yan. Basta guys, sa bandang huli, huwag nyo lang pong ilalagay yung XXX dyan. Kasi masama po yung XXX, hindi po ba? Charot lang po. So, pagkatapos po niyan, ang pinakahuli niyan guys, na pinaka-importante dito, ay yung ating TIN number. Okay guys, yung TIN number po marami pong nagtatanong sa akin kung pwede daw po ba yung national ID. Well, meron po ako na set up dati ng national ID pero hindi ko po kasi yan talaga nire-recommend dahil nga po nakalagay nga po dyan tax information number. Napaka-importante po niyan, di ba? Tax information number kasi yan po nire-review po yan ni Facebook. So ano pang hinihintay nyo guys? Simulan na po natin to pero siyempre naman, tulungan nyo naman ako. Okay, click naman yung follow na yan. At i-share nyo na rin po yan sa inyong mga friends para lang nun makatulong naman tayo dito. Kahit hindi sa pera, pero sa pag-set up ng kumikinang na pera. O, di ba? Sana all my... Ang gagawin po natin, mag-login po tayo sa ating Facebook. Ayan. So, yan guys babagalan ko na po. Huwag po kayo mainip. Ngayon guys, pumunta po tayo sa ating monetization. At yan po ang makita nyo. For example po, yung star na yan. Earn money with star. So, pare-parehas lang naman yan guys dahil ito po sa ads on reels, sa stars, saka in-stream ads, pare-parehas lang po ng setup dito. So, yan po, pagkakita nyo po yan, earn money with stars. For example, so, i-click nyo po yung get started. Ayan. Click nyo po yung get started. Pagka-click po ninyo yan, syempre, lalabas na po yung legal first name. So, syempre, susulat po natin yan. Andyan po yung legal surname. Ayan. Pagkatapos nyan guys, ito pong date of birth. Ito pong date of birth mag-iingat po kayo dito dahil dito po sa date of birth, marami pong nagkakamali dito. For example po, ngayon po ay March 22, no? Kung halimbawa po, nilagay nyo po yung birthday nyo, March 22, at kapag na-send nyo na po yan mamaya, ay lumabas po na March 21, so ang gawin nyo lang po, gawin nyo lang po na March 21. Para nang nun, pag nag-proceed po kayo mamaya, March 22. At the same time guys, ito po itong country na to kailangan po talagang Philippines ang ilalagay nyo. At double check nyo po yan. Dahil po marami pong nagkakamali dito na sila po ay taga-Pilipinas pero sila po ay nakatira sa US of A. Ayan guys. So, pagkatapos po niyang, lalabas po itong Inter-Business Info. Yan pong Inter-Business Info po yan, siyempre po, Philippines po tayo. Tapos, kailangan guys, i-click nyo itong individual. Okay guys, nililinaw ko po sa inyo, individual po yung ating i-click. Hindi po yan business Hindi po yon. Kailangan po individual lang po. Marami pong nagkakamali dyan guys.
Then, yan po, ilalagay na po natin yung ating primary address. Ayan. So, yung address nyo po, kailangan, kompleto po yung address nyo para just in case po, yan po yung papadalahan po kasi ni Facebook, ni Meta ng ating mga resibo. Yan pong primary address nyo. Huwag nyo pong lulukuhin si Facebook, guys. Kailangan legit yung ilalagay po ninyong address dito, ha. Yung mga may pinagtataguan po dyan. Ako, Diyos ko po. Ingat-ingat po kayo. Talaga makikita rin po kayo. So, primary address po, at the same time, ito pong town city. Pinaka-importante po, syempre, yung postal code. Okay? Napaka-importante niyan, guys, kasi magsisend po sa inyo ng resibo po si Facebook kapag kayo po ay nakatanggap na ng sahod. So, importante po yan. At the same time po, yung ating phone number. Bakit po ba kailangan ng phone number dito? Guys, kapag tayo po kasi ay nag-complain, no? Kung sa support inbox, no? Pag tayo po ay nag-appeal kay Facebook, minsan po kasi pwede nila tayong tawagan. Pwede ka pong tawagan nila. So, kaya nga po, yung inyong pong phone number na yan, dapat activated yan, guys, ha? Shoutout po dyan sa mga paiba-iba ng number kasi paiba-iba kayo ng jowa, kaya iba-iba tuloy yung number ng jowa nyo, eh. Tinatawagan kayo. Isa lang po yung number, so save nyo po yun, huwag nyo pong kakalimutan. Isa lang po yung phone number na ilalagay nyo. Yung talaga pong active, ha? At the same time, guys, yung email address natin. O bakit napaka-importante ng email address? Kasi po dyan, guys, isi-send ni Facebook yung invoice. Yung invoice po ng ating kinita. So, kailangan po, legit po yung inyong email address. O, wag po yung mga ano na naman, pang-spam nyo na naman, pang-checks nyo na naman yan, ha? Naku, ang dami nyo talaga tatamaan dito. Kaway-kaway po sa inyo. Kailangan po dito, legit. Legit lang po. Ayan. So, yan, makinig po kayo. Pagkatapos po niyan, lalabas na po itong tax information number. So, dito po sa tax information number na yan, guys, kailangan po yung legit talaga na tax information. Meron mang nagtatanong sa akin, na kung pwede raw po yung nanay nila or yung asawa nila, pwede naman po yon. Basta kailangan, ang ilalagay nyo na pangalan din, yung sa asawa nyo or sa anak nyo. Para nang nun, magtugma po, guys, kapag sila po ay mag-verify. So, ganun po, ha, huwag nyo pong kakalimutan niyan. So, dito po sa tax information number, usually po, meron po kasing 3 zero dyan, no, sa bandang huli. So, kailangan, guys, huwag nyo na pong include yon. Pag naisen nyo po yan at umayaw po, yung 3 zero po kasi na hindi na nilalagay yon. So, kung meron lang po kayong T-number na ganun po kahaba na may 3 zero sa pinakahuli. Pagkatapos, guys, magpupunta na po kayo dito, choose how you'd like to get paid. Ayan. So, ito, guys, kasi itong manually link bank account na to, tsaka yung link your PayPal account, meron pang isang wire transfer dyan, eh. 3 po kasi yan. Yung bank transfer po na yan, yan po yung usually sa Pilipinas. Piliin nyo po yan kung meron po kayong option na ganyan. Kasi yung wire transfer po, dito po yan sa amin sa abroad. Yun po. Kasi nung unang panahon ng hapon, joke lang, nung time na po namin na kami ay nag-set up, yan lang po yung choices. So ngayon po, binago na po ni Facebook yan. Meron na po kayo makitang bank transfer, wire transfer, tsaka PayPal. So ito pong bank transfer na yan, yun nga po, yung sabi ko po sa inyo sa Pilipinas, na pwede na po kayo makasahod ng $25. O, saan ka pa, di ba? Kapag yan ang ginawit mo. Pero itong wire transfer po na yan, $100 po yung kailangan mong buuin. Dito naman po sa PayPal, kapag yan po ang ginamit nyo, $25 din po yan. Pwede na kayong sumahod, pwede na pumasok po yan. Kaya lang, ang pagkakaalam ko po kasi dyan, may charges yung sa PayPal. So, doon na lang po kayo sa sa bank transfer, mas better. So, ngayon guys, i-click nyo lang po yung link payout method. Okay? Link payout method. Ngayon, kung ikaw ay nag-set up ng itong setup for payout po na to at wala kang T-number, ang mangyayari po kasi sa inyo guys, i-click nyo lang po yung add later na yan. So, hindi maganda po. Kasi ang mangyayari po, magkakaroon po kayo ng maraming setup dyan. Kaya mas better po, kapag nag-setup po kayo ng payout, kailangan kompleto na yung detalye na nasabi ko po sa inyo doon sa una. So, ngayon, ito na po yung ating account holder name na sinasabi ko po sa inyo. Kailangan po, kung ano po yung nailagay doon po sa inyong bank account na pangalan nyo po, yun po mismo ang ilalagay nyo dito para po hindi magkamali. Para hindi na po tumalbog yung million nakikita nyo dito kay Facebook. Sayang naman yan, o diba? So, ganun po yun guys. Tapos, yung SWIFT code nga po na sinabi ko sa inyo kanina, pwede nyo pong i-search yan sa Google or pwede nyo rin pong tanungin mismo sa branch ng bangko nyo. Doon po sa mga teller, tanungin nyo po kung anong SWIFT code po niyan. Kailangan po kasi yan, accurate yung ating pong ilalagay. Okay? So pagkatapos po niyan,
yung inyo pong account number. O, inuulit ko po account number po, hindi po ATM number. Yung mga nagtatanong po dyan, baka paulit-ulit tayo dito. O, wala nang ang bayad to. Charot lang. Okay guys, so pagkatapos po niyan, kung gusto niyo naman pong i-link yung inyong pera, yung inyong sasahurin sa PayPal, well, gumawa po kayo ng PayPal. Meron din po ako niyang tutorial. Hanapin niyo lang po sa aking mga tutorial, meron po yan dyan. Kung paano nyo po i-connect yung PayPal to GCash. Meron po niyan. Ang susunod po niyan ay PIN number. Ito na po yung add tax info. Dito guys sa add tax info, no, mag-iingat po kayo. Dito po, yung una nyo pong ilalagay na pangalan, dito sa unahan sa unahan, ito po. Yan pong pangalan sa unahan nyo na yan, na inilagay. Kung ano po yung nilagay nyong pangalan mula sa simula. Dapat guys, yun din ang ilalagay nyo mamaya doon sa signature na ipapakita ko sa inyo. Okay? Kasi baka magkamali po kayo, nasasabihin nyo, ano po ba itong electronic na signature na sinasabi? Kailangan ba ako mag-sign? Hindi nyo po kailangan mag-sign. Okay, proceed po muna tayo dito sa tax information. Okay? Continue. Kung halimbawa po nanghingi po ulit ng passport dyan, kailangan nyo po uling mag-login. Magla-login lang po ulit kayo sa Facebook nyo. Ganun lang po kasimple yan kapag magpo-proceed na po tayo sa ating tax information. So ngayon, dito po sa tax information, like what I said, na dapat individual lang po yung ating i-click. Pagkatapos po niyan, are you a US citizen? O, kung US citizen ka, edi i-click mo na yan. And then, dito po sa country guys inuulit ko po, sa country, mag-iingat po kayo. I-click nyo po kung saan po kayong country. Baka mamaya, mag-proceed na naman sa iba yan. I-double check nyo po palagi. So tayo po ay Philippines. Pagkatapos po niyan, ito na po yung makikita nyo, Philippines, then I have a non-USD number. So hindi tayo taga-US unless na taga-US po kayo. Okay? So pagkatapos po niyan, dito po sa part na to, location of where your services are. So yan po, i-click nyo po yung 0%. 0% po tayo guys Huwag po kayo magkakamali. So 0% lang po yan. Pagkatapos po ng 0%, ang lalabas na po ay ito. So ito guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, wag po kayo malilito. Yung signature po na yan ay kung ano yung sinulat nyo mismo, kung nag-caps lock kayo sa pinakaunahan or maliliit lang, ganun na ganun po ang ilalagay niyan. Yan lang po ang ibig sabihin ng signature. Okay? So ganun lang po yun guys, kasimple. Yan pong signature na tinatanong yan. Okay guys, so yan na po yan na po yung signature natin. Pagkatapos po ng signature nyo po na yan, mapuproceed na po tayo dito. Ayan na po siya. Ayan na po yung W8 EBN. Okay? And then guys, ito po yung napaka-importante po. Bago nyo po i-send ito, pag lumabas na po ito, no, itong green na to na your tax information is complete. Ito po makikita nyo yung view PDF sa baba. Yung view PDF po na yan. I-click nyo po yan. Tapos pag lumabas po yan, screenshot nyo or i-save nyo po sa inyong handphone. Bakit po ba? Guys, si Facebook po ay palagi po siyang nag-update. Diba? Pag nag-update po siya, kaya po na-on hold yung ating mga earnings dito kay Facebook dahil po palagi po siyang nag-update ng mga tax information. So ngayon, kaya ko pinapasave po yan sa inyo sa PDF file para pag nag-ask po siya sa inyo ng update ng tax information, ida-download nyo lang po. Isasend nyo lang po yung PDF na pinapasave ko po sa inyo. Ganun lang po kasimple yun guys. Yan din po yung isasend natin kay Facebook. Okay? Kasi yung iba po, marami po talaga nagka-problema dyan dahil hindi po yan nila na-save. Paano nila gagawin yan? Pwede nyo naman pong gawin yan. Kumuha uli kayo ng bagong form ng tax information, tapos pipilapan nyo po yon. Manually nyo na pong gagawin yun, tapos saka nyo po isasend kay Facebook. Pero ito, at least ngayon, kung baguhan ka na nagse-setup, much better na gawin mo na po yan. I-save nyo na po yan. So, ganun lang po kasimple guys, ang pagse-setup ng account or payout dito kay Facebook. So ano pang hinihintay nyo guys? Set up nyo na po yan and pasensya na po sa mga followers natin nag-ask sa akin ng help. So para matulungan ko po kayo pangkalahatan na at paulit-ulit nyo lang pong titingnan yan, guide na yan, ganun lang po ang pagse-set up ng payout dito kay Facebook. So sana po nakatulong and shout out po sa lahat ng ating mga followers. And abangan nyo po guys tomorrow yung ating travel vlog na i-upload ko. Suportahan nyo naman po yung travel vlog ko. Yan, bukas po ng umaga po yan. Guys, abangan nyo nga po pala kung gaano ka-importante yung pag-upload ng mga video or ating mga content regularly sa parehas na time. Papatunayan ko po sa inyo kung ano nga po yung nangyari sa akin na ganun po ang ginawa ko. Abangan nyo po yan guys this coming Monday. Lunes Santo na po.
So, kaway-kaway po sa inyong lahat yan. Magandang hapon po sa inyo and hoping na nakatulong. Don't forget to click that follow for more tutorial. Bye!